Naku po, mga kababayan, breaking news ito. Mga libo-libong mga magsasaka magrarally sa September 21. Bukas na po, mga kababayan. Kung maaalala nyo, September 17, nagrally ulit itong mga Gen Z sa harap ng Malacanang. At ito, magrarally ulit ang libo-libong mga magsasaka. Nagalit na din, mga kababayan. Grabe itong nangyayari sa bansang Pilipinas. So mag-uumpisa yung rally nila sa Liwasang Bonifacio. Libo-libo daw ito, mga kababayan, ayon sa balita, no? So hindi po ito fake news, mga kababayan, at libo-libo ito. So pakinggan nyo yung nito, itong mensahe, mga kababayan. So subscribe nyo din si Kuya Bok, mga kababayan, no, yung kanyang channel. So ito na, umpisahan na natin, mga kababayan. Ng malakihang kilos protesta kontra katiwalian, ang iba't ibang grupo ulitin natin. Pagsasagawa ng malakihang kilos protesta kontra katiwalian, ang iba't ibang grupo kabilang ang libo-libong magsasaka sa Martes, October 21. Nako, mga kababayan, libo-libo mag-uumpisa sa Liwasang Bonifacio. Sigurado sosogo din ito sa harap nitong dito sa may Menjola, sa may Malacanang. So kita nyo yung barricade, mga kababayan, di ba? Dilaw lang yung barricade dati. Ngayon may blue na. Grabe na yung harang. Ang dami na, talagang mukhang paranoid na itong itong Malacanang, dahil ang dami nang nakaharang, mga kababayan. Kung nung una ay ilan lang yung harang, ngayon grabe na yung harang. Talagang natatakot na rin talaga itong nasa loob ng Malacanang, mga kababayan. Ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP, ang kanilang pagkilos ay tatawaging baha sa Liwasang Bonifacio kontra katiwalian. Lalahok din dito ang ilang grupo ng estudyante, manggagawa, mga taong simbahan at iba pang sektor sa ilalim ng temang mamamayan at magbubukid. Wakasan ang korupsyon at pang-aapi. Ang bansang Pilipinas at ang mga ordinaryong Pilipino na kaaway ay gobyerno. Dahil sa panahon na wala nang matakbuhan ang mga ordinaryong Pilipino, dahil ang gobyernong ito ang kalaban nila, sa inyo tatakbo at sa kayo ay kakampi at papanig sa kanila. At sa mga politiko naman, huwag niyong gamitin ang kaba ng bayan para takpan ang mga mata ng mga nagsisilbi sa bayan. Huwag po kayong magpagamit, Ginoong Browner. Huwag po. Sundin po ninyo ang inyong sinumpaang salaysay na protektahan ang bansang ito. Huwag niyo pong protektahan ang mga magnanakaw na politiko. Tama. At huwag po ninyong gagamitin ang Intel Fund na yan para subaybayan ang mga taong nakikipaglaban para sa inang bayan. Gamitin ninyo ang Intel Fund na yan para hulihin ang mga politikong magnanakaw. Dahil ang mga nagsasalita rito ay hindi mga magnanakaw. Bakit lahat ng mga magnanakaw ay malaya? Ilang buwan ng investigasyon, hindi ninyo mahuli-huli. Tama, bakit ganon? Pero bakit ang ordinaryong Pilipino na nakaw lang ng isang corn beef, kulong agad? Nasaan ang pagmamahal ninyo sa bayan? Sana magising na kayo sa katotohanan na sa panahon ngayon ay kailangan kayo ng bansa ninyo. Hindi ninyo kailangan ng kaba ng bayan. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Para sa mga politiko na walang kwenta. Wala kayong kwenta sa bansang ito. Para kayong mga anay na patuloy
patuloy ninyong sinisira ang bansang ito. Kayo mismo ang gumagawa ng paraan para mag-away-away ang mga Pilipino. Kasi kung may matino tayong gobyerno, wala sanang kaliwat ka ng rallying nangyayari ngayon. Dahil sa walang katinoang gobyerno, mag-iisang buwan na kami sa kalsada na nakikipaglaban sa mga politikong magnanakaw. At hindi kami titigil hanggat nariyan pa at itong yan. Yan ay tatandaan po ninyo. At kung ang pakikipaglaban namin ay siyang tatapos ng aming buhay, hindi po kami natatakot. Dahil isang karangalan namin na ipaglaban ng bayan ito. At kung... Ayan guys, kita nyo itong blue na to. Wala pa to nung una eh. Ngayon mayroon na. Ayan no. Diba? Dinoble na nila mga kababayan. Tapos may mga ano na rin dito, simento. Ayan no. Yung barricade na simento. Talagang doble-doble na yung harang mga kababayan. Mukhang takot na ang nasa loob ng Malacanang mga kababayan. At sila man ay mamamatay. Ano ang karangalan ng meron sila? Tapos ililibing pa sila sa libingan ng mga bayani. Ngayon po, pumunta na kayo dito makiisa at tapusin na natin ang labang ito. Paalisin na natin ang mga magnanakaw na politiko. Hanggat hindi natin napapalis sa mga magnanakaw na politikong yan, ay paulit-ulit lamang magnanakaw sa kaban ng bayan. Sa mga nagsasabi na fake news daw itong rally na ito, October 17, hindi po ito fake news mga kababayan. Nag-live kasi ako nito eh. May mga nagko-comment sa akin. Fake news daw itong rally na ito noong October 17. Hindi po tunay po ito mga kababayan. Yung mga kabataan ay sumugo dito sa tapat ng Menjola, no? Sa harap din ng Malacanang mga kababayan. At talagang ano naman, wala namang nangyaring kaguluhan. Talagang inilabas lang nila yung kanilang hinaing at kanilang nararamdaman. So hindi ko lang alam mga kababayan bukas kung ano ang mangyayari. Dahil libo-libo daw na magsasaka ang susugod, no? At magrarally bukas sa Liwasang Bonifacio. So malalaman natin kung ano yung mga mangyayari bukas mga kababayan. Ibang eskwelahan mga kababayan. Gusto mo makita lang? Magpapahuli ba ang mga Tomasino? Nasa naman ang hanay ng mula sa Far Eastern University. Ibang universidad dito mga kababayan. So bukas baka hapon din susugod tong mga to, no? Yung mga libo-libong magsasaka kasama ang mga Gen Z din, no? Mga estudyante ay kasama na nila yung mga libo-libong magsasaka dito mismo sa tapat ng Menjola. Susugod yun, panigurado. Hindi pwedeng hindi yan susugod yung mga yun kasi pagka nagrarally ang mga yan, diretso yan sila dito. Kaya abangan natin, no? Magla-live din po tayo bukas ang mga kaganapan sa rally nila. Nandito po ang mga kasama natin mula sa PUP! At syempre, papaulit, mga kasama natin mula sa UP!
mga kababayan, dito na po natin tatapusin, no? Hindi natin tatapusin hanggang dito kasi yan lang naman yung narally, no, na naganap nung October 17. At ano rin masasabi nyo dito sa gagawing rally ng mga libo-libong magsasaka bukas? So mag-comment kayo mga kababayan, dahil halos sa isang linggo, no, parang talagang ang daming rally na nagaganap sa Pilipinas mga kababayan. Talagang nakaka very alarming itong nangyayari sa Pilipinas. Talagang pinaglalaban nila yung nangyayaring corruption dito sa ating bansa. So mag-comment kayo mga kababayan kung anong opinion nyo dito at anong yung masasabi nyo mga kababayan. At pa-like at pa-subscribe din po yung ating YouTube channel. Sa mga bagong pasok guys, pa-subscribe po ang ating channel. Maraming salamat po. Thank you po. Malapit na po tayo mag 400,000 subscribers. Sana maabot natin ngayong taon. So maraming salamat po sa inyong panonood palagi ng aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kababayan.